Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this time gawin natin ang weekly horoscope for September 18 to 24 para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Pisces. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng video natin. And kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo at para saan ito, sa dulo ng video, may link tayo para dito. Guys, kung nag-ating kayo ng mga charms, crystals, tulad ito mga to, or incenso, at spell works, message nyo po ako sa Facebook page natin, Tarot Page Philippines, same picture din po, same name. And remember na lahat ng mga readings, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Let's use them very wisely. Okay, tingnan natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Pisces. Pisces. So, how are you? Okay, we have here yung 3 of Cups, tsaka number 32, here and now. So, ano ba yung message ng cards dito? Well, simple lang naman din yung sinasabi ng cards. Anday mong kinikip na emotions sa sarili mo, and it's time naman na kailangan mong i-let go. Ano ba yung mga expectations mo? Ano ba yung mga hinahanap mo? Ano yung mga concern mo? You need to also be honest. Kasi, hindi naman manghuhula yung mga tao sa paligid natin, di ba? So, andoon na kailangan mong matutunan paano sabihin ito ng bukal sa puso. Paano mo to isisiwalat? Paano mo to ilalatag? Kasi, eto na yung time na yun eh. Yung ang dami mong kinikip na emotions, kaya pansin mo, karamihan sa inyo sa House of Pisces, na nagkakaroon kayo ng mga minsan ng physical manifestation. Kasi, yung emotion yung pangangatawan natin, hindi naman siya ganun kalakas para yakapin or kalingain yung ating emosyon, na hindi naman siya hindi naman ganun kakayanan niya para i-handle yung mga nararamdaman natin sa emotional na level. And not to mention na kapag yung emotional level natin medyo hindi maganda, nakaapekto siya sa pag-iisip mo. Kaya andun yung point na yung mga tao na sabi natin yung negative yung emotions, nagkakaroon sila mga negative thinking. Pero yung mga tao na maayos yung kanilang mga nararamdaman on a emotional level, ando na ang dami nilang ideas na talaga namang magaganda. Now, with the 3 kasi, ando na 3 kasi about communication, kinikip mo eh. Why are you keeping this, Pisces? Ano bang pumipigil sa'yo? 6 of Pentacles, tsaka round and round. Alam mo, wag mong i-take na parang, naku, wala namang mangyayari kahit sabihin ko eh. Wala namang magaganap kahit magsalita ako. Actually, meron. Kasi minsan hindi naman dumarating yung solusyon agad-agad, Pisces. Minsan, it takes time for it to manifest. Yun yung doon papasok yung ating patience. Doon papasok yung ating karunungan natin paano maghintay. Paano yung bigyan ng tamang ng paghihintay yung ating sarili. Kasi sex is about harmony eh. Minsan 'di ba parang kung nakanood ka ng mga movies may mga rescue na nagaganap, 'di ba it takes time bago dumating yung rescuer, naghihintay lang sila. Yun yung point na meron ka nang ine-expect na changes. So, just like you, kailangan mo din ng rescuer. Kailangan din na merong magliligtas sa'yo. Kasi, sabi nga, no man's an island. Tsaka sabi nga ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 2, we carry each other's burden. Kumaga magtulungan tayong bitbitin, buhatin yung pasanin ng bawat isa. Huwag mong i-deprive, huwag mong pigilan yung mga tao na gustong magpakita sa iyo ng magandang ng positive things or ng tulong. Huwag mo silang pigilan, huwag mo silang tanggalan ng karapatan at ng pribilehiyo na magawa yun para sa iyo. It takes time. Hindi naman magic eh. Wala naman tayo sa Harry Potter na isang spell lang natin nandoon na agad. Isang salita lang natin nagaganap agad. Patience is very important at this point. And yung iniisip mo with the round and round o yung pumipigil sa'yo na parang ganun din naman ang mangyayari, blah blah blah. Nope.
kada gawa natin ng paraan, kada gawa natin ng action, nagkakaroon po tayo ng sabi nga, for every action, there's an opposite and equal reaction. Nagkakaroon ng changes. Again, kailangan natin ng pasensya lang habang hinihintay yun. Pero paano magsisimula yun kung hindi ka magsasalita in the first place, di ba? Ano ba yung hinahanap mo for this time? Eight of Cups, tsaka yung Yin. Alam mo, Pisces, andun yung point kasi na na you want to be strong. Kasi 8 is about power. Parang gusto mo ipakita na malakas ka, gusto mo ipakita na okay ka, gusto mo ipakita na kaya mo. Walang masama doon. Walang masama na magkaroon tayo ng ganong hangarin. Pero hindi kasi sa lahat ng oras, malakas tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya natin. Hindi sa lahat ng araw, kaya natin lumaban. May tao tayo, nagkakaroon tayo ng moment na kung saan medyo humihina din tayo. Na medyo, aminin man o hindi, na pumapalya tayo ng pagpapano. At ito yung pagpalya na kung saan kailangan natin ng pag-angat ng iba. There's nothing wrong in being strong. Walang masama sa sinusubukan muna natin. Pero andoon din na kailangan mong i-acknowledge, kailangan mo din isipin yung sarili mong mga limitasyon. Kailangan meron ka ding ganong pag-iisip. Kailangan andun yung ilagay mo rin yung sarili mo sa sitwasyon na, ay, eto yung hindi ko to kaya. Then, humingi ka ng tulong. Kung gusto mo talagang maging malakas sa parting yun, tingnan mo, aralin mo, magpaturo ka kung paano na nagagawa, paano na nalagpasan yung ganitong sitwasyon. Paalala, Pisces, sa tatlong zodiac sign na water elemental, ikaw ang pinakababad. Yung emotions mo, it's both your gift at curse mo yan. Gift mo yan kasi diyan nanggagaling yung creation. Diyan nagsisimula yung good, yung light. Pero diyan din yung sumpa mo kasi diyan nagsisimula ang darkness. Huwag kang matakot sa darkness, ha. Hindi masama yun. Actually, yung darkness na yun yung magpapakita sa'yo, yun yung magtuturo sa'yo, ano yung mga bagay na kailangan mo pang baguhin. Ano yung mga bagay na pwede mong gawin para ma-improve mo yung sarili mo. You can be very strong. In your weakness, you will find strength. Totoo. Kunyari sabi natin, mahina akong mag-drawing. But people, once they focus on it, once na nagbibigay sila ng oras, nagkaroon sila ng pasensya para matrain yung sarili nila, they can level up. Ganon din yung gusto ipahiwatig sa'yo ng mga baraha, Pisces. This is your base card. So, meron tayong 4 of Cups, tsaka a leg up. Ayan. Leg up is about help. And yung 4 kasi is about structure. Baligtad tayo. Tapos, Cups, emotions natin. Help, yun. Yes, hindi naman lahat ng pagsasabihan natin ng ating mga problema or nararamdaman, pinagdadaanan, makakatulong. Hindi lahat may kakayanan. Hindi lahat may kapasidad. Pero, lahat merong kakayanan na makinig. Minsan yun yung kailangan mo din, Pisces, yung makikinig sa'yo. Yung tipong masasandalan mo for that moment na pagod na ako ha, sandal muna. O, hindi ko na kaya dito muna ako sa'yo. Minsan yun na lang hinihintay mo Hindi kailangan ng mga tipo ang daming advices. Sa ngayon, ito yung hinahanap mo. Na mapagsabihan ka. Pero yes, help will still be coming, sabi naman ng cards. Darating na pa naman yung mga tulong na inaantay mo. Andoon lang naman kasi na kailangan nating magkaroon. Alam mo, tayo ko talaga, pasensya. hindi lang siya tinapay sa bakery. Inuugali din siya, Pisces. So, andoon na, learn. Sabi nila, patience is a virtue. Sabi ko, hindi, patience is a skill. Inaaral na talaga siya ngayon. Kailangan talagang matuto ka kasi hindi lang siya basta, kailangan mag-decide ka na maging pasensyoso. Kailangan andoon na ikaw mismo, habang hinihintay mo yung paparating, marunong kang maghintay. Totoo, pinakamahirap talaga yung maghintay. Aminado tayo dyan. Lalo na kung hindi natin alam ko may hinihintay tayo. But,
we still need to learn how to wait. Ano ba yung recent past mo? Seven of Pentacles, tsaka exchanging gift. Well, most ng help kasi inaantay ng mga nasa House of Pisces is about, nakikita ko dito is about finances. Alam mo yung feeling, gets ko yung feeling mo, yung parang, ang dami kong natulungan before, ang dami kong pinag-abutan ng kamay ko, may mga inalagaan ako, pero bakit ganun? Parang walang nangyari. Parang parang walang kinakahinatnan, walang development. Ganun talaga, Pisces. Masakit man na sasabihin ko sa'yo, pero hindi kasi lahat ng pinagtamnan mo ng kabutihan matabang lupa. Kumaga, naalala ko yung parable of the sower, na yung apat yung pinagsabuyan. Yung una sa may tabing daan na kinain ng mga ibon. Pangalawa sa may mga batuhan na umangat, pero dahil hindi naman ganun kayang ugat, nung umaraw na, ayun, na nalanta sila. Yung pangatlo doon sa mga yung thorny bush, yung mga siguro parang cactus siguro. Tumubo, pero na-suffocate sila kasi inagawan sila ng sunlight. Pero yung pinakahuli, sa matabang lupa na kung saan lumalim yung ugat, tapos tumubo at umani. Hindi lahat nung napagtamnan mo talaga before. But there will still be, may mga ilan-ilan, sabihin natin na merong maayos na pag-iisip, maayos na puso, ang tatanaw ng utang na loob sa'yo. Pero paano nga nila malalaman na kailangan mong tulong kung hindi ka magsasalita? At kung makapagpangako man sila ng tulong na may aabot sa'yo, especially in terms of finances, ano na you need to wait. Kasi hindi naman basta-basta poof, may pera na agad, di ba? It takes time. Kumbaga, kahit kung sabihin malaki yung amount na kailangan mo, pagyamanin natin kung ano yung maitutulong sa atin ng mga taong parating na ito. Ano ba yung changes na mangyari sa'yo? 6 of Wands and time for a nap. Bilang ikaw, Pisces, 6 kasi harmony, Wands about passion. Yung help na ibibigay sa'yo na iba, hindi lamang ito yung talagang help para mas-resolve yung issue mo on the spot. Pero maganda yung plan long term yung balak na tulong na ibigay. Kaya yung isa sa mga favorite ko na kasabihan na bigyan mo isang tao ng isda, mapapakain mo siya sa araw na yon, pero matuturuan mo siya paano mangisda, mapapakain mo siya buong buhay. Doon ka sa parte, natuturuan ka, bibigyan ka ng kaalaman, para kung ano yung kaya mong gawin, is ayun naman yung gagamitin para mas umangat ka, para mas maipanalo mo yung laban, para mas manalo ka, para mas maging better ka. Yeah, may good, bad things, may mga nangyaring bad things. Normal yan sa life, Pisces. Hindi yan mawawala sa buhay. Yan yung natin kumbaga yan yung sa rekado ng pagkain, yan yung tamang anghang para pampalasa ng buhay. Pero ito rin yung ginagamit din ng universe to make things better for us. Kasi yun yung kumbaga, kung nakita ka na nung sanyog, yung kinayod, para makuha mo yung oil niya, yung lulutuin para maging langis, hindi ba dapat dumaan siya sa matinding pressure? As in, iipitin ng todo-todo, ando na talagang pipigain hanggat maaari ng malala para makuha yung pinaka-essence. Yun yung ginagawa sa'yo. Yun yung ginawa sa'yo in the past. That's why, kaya gusto ko yung kanta yung what doesn't kill you makes you stronger. Doon tayo sa part, ano ba yung mga bagay na to na nag-survive ako? Ano yun? Ano yung matutunan ko? Kunin mo. Angkinin mo. Gamitin mo sa sarili mo. Ikaw na lang yung makapansin na, uy, better ako kumpara dati. I'm better than yesterday. Yun yung target Yun yung plan ngayon Yun yung binubuo ng universe para sa'yo. So, kailangan natin talagang na time for a nap. Medyo lang talaga. Magiging busy-busyhan tayo this week na to. Kasi ang daming mga gagawin ng universe na andoon na kaliwat kanan, ikaw na lang yung parang, ano ba uunahin ko? Ano ba yung
Focus ka lang. Kapag may binigay na task, tapusin mo. Kung may bigay na bago, gawin mo, multitask, habang making sure na yung attention mo hindi ka na natatanggal doon sa mga pinapagawa sa'yo. Kasi marami ibabato around you na para matanggal yung attention mo doon. Dito makikita din kung gaano ka ka-focus doon sa mga bagay na ginagawa ng universe para sa'yo. Ano bang physical environment mo? So, meron tayo ditong Two of Wands, tsaka Imagine. Well, being alone, actually, masaya din maging mapag-isa. Parang ako ngayon, makita ko sa sagada mag-isa. Ang maganda, I met a lot of wonderful people dito. May mga naging bago kong kaibigan na nakilala. Yun yung maganda doon. Sometimes being alone, may mga nadidiscover kang bago. May mga naiintindihan ka. Mas naririnig mo yung sinasabi ng puso mo, yung sinasabi ng sansinukob para sa'yo. Yun yung mga kailangan mag-focus ka. Yes, totoo na nagsasalita ang universe sa pamamagitan ng ibang tao. Pero ang napansin ko, based on experience, most of the time, nangungusap siya diretso sa atin. Yung tinatawag ko siyang still small voice. Minsan kailangan mo talaga magkaroon ng pasensya, tumahimik, at makinig. Para malaman mo, ano ba yung sinasabi sa akin ng sansinukob? Ano ba yung binubulong niya? Ano ba yung pinapahiwatig niya? Ano ba yung pinaparamdam niya? Ano ba ang mensahe para sa akin? Yun yung kailangan natin ngayon. Silence. Quiet time. Kaya nga sa Christian practice, nung kabataan ko tanda na kasi. Nung kabataan ko sumasama ako sa mga youth camp. So, meron kaming mga manual. Meron doon yung parang quiet time na every morning. Kumbaga meron doon na para siyang our daily bread na magre-reflect ka. It's a quiet time, it's a private moment ikaw between you and God. Para mo na, ano bang plan mo para sa akin? Ano yung message mo? Ano yung wisdom na gusto mong ipasa sa akin? This is the moment. Set apart a quiet time for you. Literal na quiet. Kasi may iba, sa Pisces, parang gusto nyo medyo may mga kasama, tapos doon kayo mag-aalam ng answers. Kapatid? This time, make it personal. Gawin mo siyang sagradong quiet time para mapakinggan mo yung patuloy na boses na nagsasalita sa puso mo na nagbibigay sa'yo ng tamang direksyon na kailangan mo sundan. Your emotion environment kasi is the Ten of Cups and Soulmate. I'm happy para sa'yo kasi andoon na nagsisimula na rin na may mga happy moments kang natatanggap, may mga happy times ka. Kumbaga, you're also getting some good news from time to time dito. And nagpipilit ka na hanggat maaari, you stay positive. Pero with the card of the soulmate, kasi pag soulmate, hindi lang naman to jowa, huwag natin ipako doon. Andun kasi, one of the important soulmates na dapat binibigyan natin ng panahon at oras is yung sarili natin. The me, I, and myself. Kasi, yes, we find happiness kapag may mga kasama tayong tao. We find contentment, nakakaramdam tayo ng ligaya. Pero kailangan matuto ka munang maging masaya sa sarili mo. Matuto ka maging masaya na ikaw. Kumaga, andun yung point na paano mo i-expect yung ibang tao maging masaya kasama ka kung ikaw hindi ka masaya sa sarili mo. Diba? Your hopes and fears, Pisces, we have here is the Ace of Wands and Blessed. Sabi ko nga sa'yo, maging pasensyoso tayong tao. Kasi, with the card of the Blessed, it takes time and effort na rin actually Kasi naalala kong bigla yung story, yung kay Prophet Daniel, yung tinapon siya sa, ang tawag doon, yung Lion's Den. Siya ba yun? Tapos nanghihingi siya ng, anong time na yun? So, nanghihingi siya ng message kay God. Then, ang tagal, pray siya ng pray. Then, after a long time, dumating si Angel Gabriel. Tapos, in-explain niya bakit siya na-late. Kasi yung, tama ba, Prince of Persia,
yata yun, na pinipigilan siya kaya humingi siya ng tulong kay Archangel Michael para makalagpas siya para ma-deliver ni message. Sometimes there is a battle na hindi natin nakikita. There is power struggles din kasi na hindi natin alam na nangyayari, that we need to wait. That's why we need to be patient. So, kaya nga merong verse sa New Testament, yung pray without ceasing. Huwag kang titigil sa pananalangin kasi yun yung tumutulong para mapabilis yung pagdating ng mga pagpapala, mensahe, tulong na kailangan mo talaga. Let's check kung ano ba yung immediate future mo. So, we have your 9, ayan, sabi, buti naman. 9 of Pentacles, tsaka Loyal Heart. Salamat ka kahit medyo maiksi minsan ang pasensya mo. Andoon na pinagpala ka pa rin ng universe. Kasi, pero ipagpapalain ka. Pero andito kasi na pinapaalala sang universe din sa 9 of Pentacles. 9 kasi is about learning. Medyo maging maalam ka na ha. Hindi dahil humingi sa'yo ng pabor o tulong, o dediretso ka na. Medyo pangit man pakinggan, medyo kailangan maging sakim, at magiging mamili ka na kung sino yung sasaluhin mo sa proseso. Kasi tandaan mo, tulad yung sinabi natin kanina, sa yung parable, hindi lahat yung mataban lupa. So, huwag ka magpapadala sa mga kwento kasi may mga darating yan. For the kwento, ganito. Huwag ka magpapadala sa kwento nila. Kung kailangan mong questionin mo, tandaan mo, hindi mo responsibilidad agad ang tumulong. Ang responsibilidad mo is piliin din kung sinong tutulungan mo. Kasi, asa mundo tayo ng give and take. Huwag naman tayo doon sa puro nag-take lang sila. They should also learn how to give. So, this time, use wisdom in understanding what needs to be done. At naway nakatulong po ang reading natin sa'yo. At tandaan, yung mga naging readings, they are for guidance purposes. May free will tayo, so gamitin natin to na maayos. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. At kung nais nyo pong matulungan lumago ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba o yung heart na thank you o yung thanks. And guys, kung nagatin kayo ng mga charms, crystals, insenso, at mga spell works tulad ng prosperity spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page natin, official, same name and same picture po. So, madali nyo na po mahanap. So guys, Pisces, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon, and all the way from Sagada, as of the recording of this video, be safe and I'll see you very soon po. Thank you!